Ikalawang Kronika, Kabanata 28. 20 taong gulang naman si Ahaz nang magsimulang maghari at naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa mga ginawa ng kanyang ninunong si David, at dahil dito'y hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa halip, ang sinundan niya ay ang mga halimbawa ng mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunugin sa libis ng Ben Hinnom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Naghandog siya at nagsunog ng insenso sa mga dambanang pagano, sa mga burol, at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Dahil dito, ipinatalo siya ni Yahweh na kanyang Diyos sa hari ng Syria. Maraming mamamayan ng Huda ang binihag nito at dinala sa Damasco. Nilusob din siya ng hari ng Israel, at halos naubos ang kanyang hukbo. Sa loob lamang ng isang araw, ay may 120,000 kawal ng Huda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring Peka na anak ni Remalias. Nangyari sa kanila iyon sapagkat itinakwil nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pati ang prinsipeng si Maasias, si Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at si Elkana na kanang kamay ng hari ay napatay ni Zikri, isang mandirigmang taga-Ephraim. Bagamat kamag-anak ng mga taga-Israel ang mga taga-Huda, 200,000 kababaihan at mga batang babae at lalaki ng Huda ang binihag nila at dinala sa Samaria. Marami rin silang sinamsam na kayamanan. Si Oded, isang propeta ni Yahweh, ay nasa Samaria noon. Sinalubong niya ang bumabalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Huda, sapagkat galit sa kanila si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ngunit pinuksan ninyo sila dahil sa abot hanggang langit na ang galit ninyo sa kanila. Gusto pa ninyo ngayong alipinin ang mga lalaki at babaeng taga-Huda at Jerusalem. Hindi ba ninyo alam na kayo'y nagkakasala rin sa Diyos ninyong si Yahweh? Makinig kayo sa akin. Mga kamag-anak ninyo ang mga bihag ninyong ito. Pauwiin na ninyo sila. Kung hindi, paparusahan kayo ni Yahweh dahil galit siya sa inyo." Nang sandaling iyon, may dumating ding ilang pinuno ng Ephraim, sina Azarias na anak ni Johanan, Berekias na anak ni Mesilemut, Jehizkias na anak ni Salum, at Amasa na anak naman ni Hadlai. Tumutol din sila sa ginawa ng Israel at nagsabi, "Huwag ninyong ipapasok sa ating bansa ang mga bihag na yan. Lalo tayong magkakasala, at ito'y pananagutan natin sa harapan ni Yahweh. Marami na tayong kasalanan, at lalong magagalit ang Diyos sa Israel." Kaya't iniwan ng mga kawal ang mga bihag, at ang mga nasamsam sa pangangalaga ng mga pinuno at ng mga taong bayan. Kumilos naman agad ang mga nabanggit na lalaki upang tulungan ang mga bihag. Ang mga bihag na wala na halos damit ay kanilang binihisan mula sa mga kasuotang nasamsam. Binigyan din nila ang mga ito ng mga sapin sa paa. Pinakain nila at pinainom ang mga bihag at ginamot ang mga sugatan. Ang mahihina naman isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho, ang lunsod ng mga palma. Pagkatapos ay bumalik na ang mga pinuno sa Samaria. Nang panahong iyo'y humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria. Ginawa niya ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at natalo ang Huda.
Marami na namang nabihag sa kanila. Sinalakay din ng mga Filisteo ang mga bayan sa mga paanan ng mga burol sa kanluran at ang mga bayan sa katimugan ng Huda. Nakuha rin nila ang Beth Semes, Aijalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga nayong sakop ng mga lugar na ito, at sila ang tumira doon. Pinarusahan ni Yahweh ang Huda dahil sa kasamaang ginawa dito ni Ahaz na hari ng Huda at dahil sa kataksilan nito sa kanya. Sa halip na tumulong, kinalaban at ginulupa ni Tiglat-Pileser na hari ng Assyria si Ahaz. Kaya't kinuha ni Haring Ahaz ang mga kayamanan sa templo at sa palasyo ng hari, sa bahay ng mga opisyal, at ibinigay sa hari ng Assyria. Ngunit hindi rin nakatulong sa kanya ang ginawa niyang ito. Lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahaz sa panahon ng kanyang kagipitan. Naghandog siya sa mga diyos-diyosan sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahaz, "Ang mga diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila, kaya doon ako maghahandog upang ako'y tulungan din." Ito ang nagpabagsak sa kanya at sa bayang Israel. Ang lahat ng kagamitan sa templo ay sinira ni Ahaz. Ipinasara niya ang templo at nagpatayo ng mga altar sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Gumawa siya sa bawat lungsod ng Huda ng mga burol na sunugan ng insenso para sa mga diyos ng ibang bansa. Dahil dito'y lalong nagalit sa kanya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang lahat ng nangyari sa pamamahala ni Ahaz at ang kanyang mga ginawa mula sa pasimula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Namatay siya at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari ng Huda. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ezekias.